Fate, written by Missing Valentina. Araw ng Sabado ngayon at kailangan kong maglinis ng bahay dahil wala kaming pasok sa school. Nakaharap ako sa salamin habang sinusuklay ang paalon-alon kong buhok na hanggang bewang. Nakangiting sinuklay ko ang buhok ko sa bandang kanan nang bigla na lang nahagip ng aking mga mata ang human feature sa salamin, si Lola Belen. Lola Belen died 50 years ago at hindi pa ako pinanganak. Palagi siya nagpapakita sa akin simula nang maliit pa ako. Lola Belen looked like me. Hair fair, brown skin, wavy black hair, petite body, and height. I am her copy. Hindi ko alam kung bakit siya palaging nagpapakita sa akin, pero base sa kwento ni Mama, hinihintay niya ako. Bago daw si Lola namatay, ay paulit-ulit niyang sinasabi kay Nanay na alagaan ako at palakihin ng maayos at pangalanan akong Fate. I am Fate. Sinearch ko pa kung anong ibig sabihin ng Fate. From Oxford language, Fate is the development of events beyond a person's control, regarded as determined by a supernatural power. Fate decided his course for him. And according to Greek and Roman mythology, Fate is three goddesses who presided over the birth and life of humans. Each person's destiny was thought of as a thread spun, measured and cut by the three fates, Clotho, Lachesis, and Astropos. Kaya napatanong ako sa sarili ko at kay Mama ng bakit. Ngunit wala akong nakuhang sagot mula sa kanya. Tumigil ako sa pagsusuklay saka tinitigan ang mukha ni Lola sa salamin. Bakit po, Lola? Bakit po kayo nagpapakita sa akin palagi? Anong problema? Anong rason? Tanong ko kay Lola, ngunit wala akong makuhang sagot sa kanya. Tanging maliit na ngiti lang ang iniwan niya sa akin bago naglaho. Pagkawala ni Lola, ay nawalan ako ng ganang suklayin pa ang aking buhok, kaya inilapag ko sa lagayan ang suklay. Nahawak ko at hinarap ang paglilinis. Alas 11 na ako nakatapos sa paglilinis at timing din ang pagdating ni Nanay. Nanay, anong uulamin natin? Salubong na tanong ko sa kanya. Maglaswa ka na lang anak, mas maganda sa katawan ng gulay. Saad ni Nanay. Okay po, kinuha ko ang mga gulay na nakabalot sa plastic na nakalagay sa chiller para hindi kaagad masira. At kumuha ako ng maliit na palanggana, saka inilagay ang mga nakahiwang kalabasa, talong, okra, ampalaya at iba pa. Binili ni Nanay ang mga ito sa palengke kahapon. Huhugasan ko na lang sa kalutuin. Magluluto ako ng bulanglang. Nanay! Nagpakita na naman po ulit si Lola sa akin. Kwento ko kay Nanay. Napatigil ako sa paghugas ng gulay nang makita ko ang paghakbang ni Nanay palapit sa akin. Anak! Siguro panahon na para malaman mo ang lahat. Seryoso na wika sa akin ni Nanay. Malapit na ang araw ng pagbabalik niya, kaya sabihin ko na sa iyo ang lahat para maging aware ka kapag bumalik na siya at nakaharap. Mahabang wika ni Nanay na ipinagtataka ko. Bakit kailangan kong paghandaan ang pagbalik ni Lola? Anong meron? Ba't bigla ako nakaramdam ng takot? Bakit, Nanay? Ano pong dapat kong paghandaan? Sunod-sunod kong tanong, saka humarap ng tuluyan kay Nanay. Babalik siya para ipagpatuloy ang naputol nilang relasyon ni Eduardo na pinagkaitan. Sagot sa akin ni Nanay. Po? Bakit po ako? Bakit naman po naputol? Gulat na tanong ko ulit kay Nanay habang tinuturo ang aking sarili. Nagtataka. Halika, Luciana anak, ibibigay ko sa iyo ang diary ng lola mo. Aya sa akin ni Nanay. Napahawak ako sa braso ni Nanay na labis na nagtataka at naging curious sa diary na sinasabi ni Nanay. Ano po ba ang nangyari sa kanila, Nanay? Tanong ko na puno ng curiosity kay Nanay. Ibibigay ko sa iyo ang diary ng lola mo at ikaw na ang bahalang magtuklas. Wika sa akin ni Nanay. Pumasok kami sa kwarto ni Nanay. Umupo ako sa ibabaw ng kama habang si Nanay ay dumiretso sa kanyang lumang aparador at binuksan ito. Maya-maya lang ay may hawak na ito maliit na baol.
at humakbang papalapit sa akin. Pumunta ka sa kwarto mo. Doon mo basahin. Ang kwarto mo ay protektado ng dasal, kaya magpahanggang ngayon, hindi ka pa nila nahahanap. Sana hindi ka na lang nila mahanap hanggang katapusan. Malungkot na wika ni nanay, sabay abot sa akin ang susi ng baol. Dahil sa kagustuhan kong malaman ang totoong pakay sa akin ni Lola Belen, kaagad kong dinala ang baol sa aking kwarto at nanginginig na binuksan ang baol. Pagkabukas ko ng baol, tumambad sa akin ang isang kulay itim na notebook. May isang red lace na nakatali dito at ginawang laso ang sa gitna, habang nasa tabi naman nito ang silver na kwintas na may pendant na vial ng kulay asul. Napako ang tingin ko sa kwintas, lalo na sa pendant ito. Kinuha ko ang kwintas at sinipat-sipat ang vial. Muntik ko pa itong matapon nang bigla na lang umusok ang vial na wala namang apoy. Kasunod nito, ang boses ni Lola Belen. Apo, mag-ingat ka. Ituklasan ka na nila. Basahin mo ang diary ko at labanan mo sila hanggat sa makakaya mo. Nandito lang ako. Sagot kita. Anang tinig ni Lola Belen. Ang boses ni Lola ay nakahalo sa hangin at bigla din nawala. Lola, lagi mo na lang akong tinatakot. Pwede mo peace na tayo? Natatakot kong kausap kay Lola, ngunit wala akong nakuhang sagot. Ano ba yan? Kakausapin ako ni Lola bigla. Tapos hindi naman niya ako sasagutin. Kaluluwa nga talaga si Lola. Matuloy na lumipas ang mga araw at ang diary ni Lola Belen ay paulit-ulit kong binabasa hanggang sa ma-memorize ko na ang bawat pahina nito. Araw-araw ay hinahanda ako ni nanay sa posibleng darating. Alam kong babalik at babalik ang mga iyon sa anumang oras at alam kong nagsimula na sila dahil sa mga nai-encounter kong kakaibang nilalang. Tulad na lang ngayon, isang malaking aso na kulay itim na nasa harapan ko na may kulay blue vial na nakasabit sa kanyang blue na vial. Mabilis ako napahawak sa pendant na nasa bandang dibdib. The blue vial pendant like the dog's wearing. Muli akong napatingin sa malaking aso at kita ko sa mga mata nito ang lungkot. Nagtangka akong lapitan siya ngunit humakbang ito ng paatras. Isang hakbang ang sa akin at 2 hakbang ang sa kanya. Kung sino ka man, isa kang malaking duwag, kausap ko sa aso. Duwag ka sa paraan na hindi mo kayang ipaglaban ang iyong sarili at tunay na nararamdaman. Patuloy ko. Sana hindi mo pagsisihan ang nakaraan na mauulit sa ngayong panahon. Tila naiiyak kong wika. Please, help me to stop this. Hindi ka ba napapagod na paulit-ulit na ganito? Isipin mo ang iyong sarili at piliin ang tahimik na buhay. Pagmamakaawa ko sa aso, nakita ko ang pagyuko ng ulo ng aso sa kahumakbang palayo sa akin. Pagkaalis ng aso ay isang babaeng nakaitim ang bigla na lang lumitaw sa harapan ko. Nakangisi na parang demonyo. Hola, Belen! Bati nito sa akin sa kahumalakhak. Halos nagsilabasan ang litid nito sa leeg nang humalakhak ito sa katumingala sa langit. Bigla akong nakaramdam ng takot dahil sa ginagawa nito. Mukha siyang mangkukulam na tinutukoy ni Lola sa diary niya, si Carlota. Hola, Carlota! Buena mediodía! Ganti kong bati sa kanya. Tinapatan ko ang boses nito at ang pagiging intimidating nitong aura. Malakas siya, alam ko, at ramdam ko. Kitang-kita sa bawat galaw at kumpas nito ng kamay. Masyado siyang pino kung gumalaw. Oh, you remember me, Belen? Kunwari ay nasurpresa itong wika sa akin. I am not Belen. She's my grandmother actually. Sagot ko. Ang nakaraan ay nakaukit sa panahong ito at hindi mo ito matatakasan, Faith. Wika sa akin ng babae, saka muling tumawa ng nakakatakot habang unti-unti ito nawawala kasabay ng mga usok na unti-unti ding lumilitaw. Sa susunod nating pagkikita, Faith, sisiguraduhin kong hindi ka na makabalik sa iba pang siglo.
Anito, sa katuluyan na siyang nilamon na makapal na usok at naglaho. Takot ang namayani sa akin pagkawala ng babae. Unang beses ko pa lang siyang nakita. Alam kong hindi ko siya agad-agad matalo, lalo na at sanay na sanay siyang pumatay. Nayakap ko ang aking sarili kahit hindi malamig. Nakilala at nakita niya ako nang walang kahirap-hirap. Ibig sabihin, mapapatay niya din ako ng ganon kadali. Araw ng Martes, February 14, 2010. Dahil sa araw ng mga puso ngayon, namitas ako ng mga bulaklak sa garden sa harap ng bahay namin. Nakaugalian ko ng maglagay ng fresh roses sa table sa kusina, sa kwarto ni Mama at sa aking kwarto. Nakangiti ako habang maingat na inayos ang red, pink and white roses sa florera at inilapag sa ibabaw ng maliit na mesa dito sa kwarto ko. Good morning, sweet roses. Nakangiti kong bati sa mga ito, sabay amoy sa bulaklak. Bigla akong naniga sa kinatatayuan ko nang makita ko si Lola Belen na nakatayo sa harapan ko. Nakasuot siya ng isang bestidang itim habang may suot na itim na belo sa ulo. Kumurap-kurap ako ng 2 beses para siguraduhin na si Lola Belen nga ang nasa harapan ko. Bakit kayo nagpakita sa akin, Lola Belen? Tanong ko kay Lola. 8:00 pa lang ng umaga pero biglang dumilim ang kalangitan. Napatingin ako kay Lola Belen na nagtataka. Anong nangyayari, Lola? Tanong ko sa kanya habang nakatingin sa bukas na bintana dito sa aking kwarto. Dumating na ang nakatakdang araw, Apo. Lumaban ka. Ipanalo mo ang laban. Dahil gusto ko na magpahinga ng tuluyan. Malungkot na wika sa akin ni Lola Belen. Ramdam ko ang lungkot at pait sa tinig niya. Alam kong pagod at ayaw na niya ang ganitong kalagayan. Pero paano, Lola? Hindi ko alam kung paano magsambit ng Latin. Takot kong sagot kay Lola. Hindi mo kailangang magsalita ng Latin, Apo. Kahit anong lingwahe ay pwede mong gamitin. You can manifest and make our world powerful because we are human, created by God with strong and powerful tongue and mind. Sagot sa akin ni Lola. Yes, Lola, I can guarantee you that I can win this battle and this is the last battle of yours and mine. Sagot ko kay Lola Belen. Pagkasabi kong iyon kay Lola Belen ay biglang naglaho ang bahay at napunta kami sa isang lugar na napakalawak at walang tao. Umiba na din ang suot kong damit. Kung kanina ay nakaduster ako ng bulaklakin, ngayon ay nakasuot ako ng isang white 2-piece dress at may suot na akong white satin gloves sa kamay. Nasa ganong ayos ako nang bigla ko na lang narinig ang isang malademonyong halakhak. Ngunit wala naman akong kasama. Luminga-linga ako hanggang sa biglang lumitaw sa harap ko ang 3 babae na tansya ko ay nasa 35 taong gulang at may kasama itong matipuno at gwapong lalaki. God, si Alejandro. Napatitig ako sa mukha ni Alejandro na labis na nagtataka. Of all people, si Alejandro talaga? My boyfriend. Tila iiyak akong nakatingin sa pwesto ni Alejandro. Habang nakatingin naman siya sa akin, nagalit na galit. Alejandro, what happened? Pipi kong tanong habang nanatiling nakatingin kay Alejandro. Surprise, Faith! Wika sa akin ni Carlota sa kahumalakhak. Si Belen ka man o hindi?
Nandito kami para singilin ka sa pagkakautang mo sa amin. Dumagundong na wika sa akin ng isa sa mga kasama ni Carlota. Hindi po ako si Belen. She's my grandmother. Pakilala ko habang nakaturo sa aking sarili. Wala akong pakialam. Magkasabay na sagot nilang tatlo sa akin. Simulan na natin ang paniningil! Sigaw ng isa pang babae na may maliit na sombrero sa ulo nito na kulay itim. Ang mga suot nilang may Victorian design at mukha silang hindi Pinoy at pareho silang maganda. Bakit niyo ako sisingilin? Wala naman akong atraso sa inyo. Ani ko. Bigla akong nilukoban ng takot na bigla na lang nagpalabas ng apoy ang isang babae mula sa kanyang kamay at itinuon ito sa aking kinakatayuan. Napaatras ako nang bigla na lang nitong binato sa akin ang nagbubulang apoy. Faith, tabi! Sigaw sa akin ni nanay, saka nag-usal ang dasal at bigla na lang lumabas ang tubig mula sa kamay ni nanay saka binato ng pasalubong sa bulang apoy. Pumesto ka sa likod ko, Faith! Utos sa akin ni nanay na sinunod ko din naman kaagad. Anak, si Alejandro ang iligtas mo dahil siya ang kailangan ng lola mo. Wika sa akin ni nanay. Opo, nay. Sagot ko kay nanay, saka nag-usal ng dasal, proteksyon para sa aming mag-ina, para hindi kami kaagad manghina at mapuruhan. Ngunit ang nanay ko ay nanghihina na dahil sa pinagtutulungan siya ng tatlong bruha at ni Alejandro. Napasigaw ako nang bigla na lang bumagsak ang katawan ng nanay ko sa lupa at kasunod niyon ay ang pagsapi ni Lola Belen sa katawan ko nang walang pahintulot. Pasensya ka na, Apo, pero kailangan ko kayong iligtas ng ina mo. Wika ni Lola sa aking isipan. Okay lang po, Lola. Sabay tayong lalaban at tuluyan ko nang pinapaubaya ang aking katawan sa iyo, Lola. Ani ko, sabay kumpas ng aking kamay sa hangin na si Lola Belen ang may gawa. 50 taon na ang nakaraan ng ako'y namatay at ngayon ay nabuhay muli para sa iyo, Belen. Hindi ko pinansin si Belenda. Bagkos tumingin ako sa kinaroroonan ni Ricardo, ang aking pinakamamahal na lalaki. Buenos dias, mi amor. Bate ko kay Ricardo. Lumipat ang tingin ko sa kwentas nitong suot at napangiti ako nang makita ko ang blue vial na nasa liig nito. Tumingin ako kay Belenda, saka nagsalita. 50 taon na ang nakalipas, Belenda. Pero hindi mo pa rin tanggap ang pagkatalo, sagot ko. Dahil hindi ako tumatanggap ng pagkatalo, Belen. Sagot sa akin ni Belenda, saka ikinumpas nito ang kamay sa hangin at nagsilabasan ang iba't ibang klase ng insekto. Ubusin niyo siya! Wala kayong ititira kahit buto niya! Utos ni Belenda sa mga insekto. Kung kaya mo, sagot ko. Hangin, hangin, hangin. Ipo, ipo, ipo. Salagin mo at ilayo sa akin ang mga insekto. Malakas kong wika sa kawalan, sabay lapat sa lupa ng aking isang palad. Biglang lumabas ang ipo-ipo at nilamon ang mga insekto ni Belenda. Ang hindi ko lang napaghandaan ay ang pagbabagong anyo ni Ria bilang malaking ahas. Natamaan ako sa tiyan ng buntot ni Ria, dahilan para matalsik ako sa kalayuan at mawala sa aking konsentrasyon. Belenda! Ria! Ricardo! Ngayon na! Nagsanib puwersa silang apat at nakabuo sila ng isang napakalaking apoy. Kasunod nito ay mga itim na mga punyal galing kay Ricardo. Hinampas ng buntot ni Ria ang malaking bola ng apoy sa direksyon ko. Mabilis akong gumuhit ng isang simbolo sa lupa para maigalaw ko ang bola ng apoy. Papatayin kita, Belen! Nanggagalaiti sa galit na wika at sigaw sa akin ni Carlota. Biglang nagpalabas ng green na usok si Carlota at ibinato ito sa direksyon ko. Alam ko na ang epekto ng usok na iyon. Ginamit niya iyon dati sa akin. Mabilis kong pinilas ang pinadulo ng aking suot at mabilis na ginawa itong mask. Hindi ako mapapatay sa lason na pinakawalan nito. Wala ka na bang bago, Carlota? Nanguuyam kong tanong kay Carlota. I flick my finger secretly at ang puntirya ko ay ang blue vial na nasa leeg ni Ricardo. Ngunit bago pa man ito tuluyang natanggal, ay nahawakan na ito ni Ricardo. Shit! Wala kang makukuha sa akin, Belen! Nakangising wika sa akin ni Ricardo. Ano ang pakiramdam na hindi ka kilala ng pinakamamahal mong Ricardo, Belen? Nakangiting wika sa akin ni Carlota ng aarok. Ang pag-iibigan nyo
ay kailan may hindi matutupad. Wika sa akin ni Belenda, sabay palit anyo, habang si Ria ay panay ang bato sa akin ng kanyang mga apoy. Kasunod naman ang laso ni Carlota at punyal ni Ricardo. Hindi pwedeng matalo ako sa pagkakataong ito. Mabilis akong gumawa ng portal para sa mga apoy at lason na binabato sa akin ni Ricardo at Carlota. Busy ako sa kakailag nang bigla ko na lang naramdaman ang hapdi banda sa aking tiyan. Yumuko ako at nakita ko ang pulang likido na lumalabas dito at kumukulay sa suot kong puting damit. Mahapdi. Ricardo! Ako si Belen! Sigaw ko kay Ricardo. Eres al único que amo. Eres la luna perfecta que he estado buscando. Nakangiti kong wika kay Ricardo habang binubunot ko ang punyal na tumarak sa kaliwa kong braso. Bagay lang sa'yo yan, Belen. Ang taong mahal mo ang siyang muling papatay sa'yo. Wika sa akin ni Carlota sa kahumalakhak na sinundan naman ni Ria at Belenda. Ang sabi nila, ang pag-ibig daw ay siyang mananaig sa kahit anong sakuna o problema ang dumating sa buhay ng mga taong nagmamahalan. Pero tingnan mo itong si Belen, paulit-ulit na pinapatay ng taong mahal niya. Pangungot niya sa akin ni Ria. Pinilit kong huwag masaktan, ngunit hindi ko mapipigilan dahil totoo ang sinasabi nito. This is my 5th life, and still, Ricardo is trying to kill me. Ricardo, mahal, paulit-ulit mo man akong saktan. Paulit-ulit din kitang mamahalin. Wika ko na nakangiting nakatingin kay Ricardo habang nasa ere ang dalawa kong kamay. Sinasalag ang bawat bato nila sa akin. Nakita kong gumalaw ang aking anak na si Fatima. Salamat sa Diyos. At may katulong na ako sa laban na ito. Fatima, ikaw na ang bahala kay Ricardo. Kunin mo sa kanya ang kwintas at kapag nakuha mo na, pag-isahin mo sila nitong kwintas ko. Utos ko sa anak ko, sabay hablot ng kwintas ko sa kainabot sa anak ko. Opo, inay! Sagot sa akin ni Fatima, saka kinuha sa kamay ko ang kwintas na may blue vial. Kung sakaling hindi ako magtatagumpay, ayoko nang bumalik pa. Pagod na ako at ayoko nang lumaban pa para sa lalaking paulit-ulit akong pinapatay. Wika ko habang nakatingin kay Ricardo. Malungkot. Fatima, ngayon na! Mando ko kay Fatima at mabilis din itong napin si Ricardo gamit ang tubig. Nakapangyarihan ito at nagtagumpay ang anak ko. Sa pagkakataong ito, lalaban na ako at hindi na ako magpipigil pa. Pinikit ko ang aking mata at nag-concentrate. Kasabay ng pagsambit ko ng dasal, kasabay ng pagdilat ko ng aking mga mata, ay ang paglitaw ng kulay asul na apoy mula sa mata ko at isang ginto na punyal pamatay sa mga 3 bruha na nasa harap ko. Nag-uumpisa pa lang tayo, Belen. Wala pa tayo sa exciting part. Nakangising wika sa akin ni Ria, saka naglabas ito ng maitim na usok at lumitaw ang isang itim na espada. Nag-uumpisa pa lang ako, Ria. Sagot ko naman na may malagom na boses. I am no longer Belen, deklara ko. Yes, ako na si Faith. Dahil kusa nang umalis sa katawan ko, si Lola Belen. Dahil sa 2 beses na tama ng punyal sa katawan ko na may lason, nanghina siya. Ngayon ako na ang magpapatuloy. Faith. Faith will finish this bad dream. Ani ko sabay flick ng aking middle finger at lumiyab ang paligid. Narinig ko ang pagsigaw nilang 3 nang muntik na silang matamaan ng kulay asul kong apoy. Muling nagsanib puwersa si Ricardo, Ria, Belenda at Carlota. Ang kaninang punyal na galing kay Ricardo ay may kasama na iyong espada mula kay Ria habang pinapalipad sa hangin ni Carlota at Belinda ang lason. Sa isang hampas ng hangin, mawawala ang lahat. Sa bawat alon ng dagat, maglalaho ang lahat. Sa bawat pagtibok ng aking puso, iisa ang lahat. Kabutihan laban sa kasamaan. Mananalo ako! Sigaw ko sabay lapag ng kamay ko sa lupa ng malakas. Umuga ang lupa at nahati ito sa 3 kung saan ay tig-isang tipak si Belenda, Carlota at Ria. Si Ricardo naman ay nakuhang hilahin ng nanay ko palapit sa pwesto namin kasabay ng pag-isat ng blue vial. Ang vial na iyon ay naglalaman ng malakas na dasal kontra sa pinaghiwalay na taong pinagkaitan ng mga taong sakim at ganid. At sa pagkakataong ito,
Sana ay umepek dahil ilang siglo din ang binuo ni Lola Belen para mabuo niya ang vial na iyon. Karamba! Galit na sigaw ni Carlota sa akin, sabay labas ng latigo nito na nag-aapoy ang dulo. Ria, Belenda! Ano pang ginagawa niyo? Galit na sita ni Carlota sa dalawa. Lumapit si Belenda at Ria kay Carlota at pinagpatong-patong nila ang kanilang mga kamay. Patayin si Belen o si Fate man siya! Patayin si Belen o si Fate man siya! Magkasabay na wika nilang tatlo, saka ikinumpas ang mga kamay nilang tatlo na magkasabay at lumabas ang hugis triangle na nakalutang sa hangin. Bigla ako nakaramdam ng takot, ngunit hindi ko ito pinahalata sa kanilang tatlo. Nag-cross sign ako para hingin ang gabay at proteksyon ng Diyos Ama sa langit. Ang Diyos Amang tagapagligtas ang siyang magtatakda sa aking buhay at hindi ang masasama. Wika ko saka itinaas ang kamay ko sa ere at kumulog ng malakas kasabay ng kidlat na natumama sa tatlong bruha. Ngunit bago pa man sila natamaan ng kidlat at pinilas na ng latigo ni Carlota ang aking tiyan. Fate! Mahal ko! Sigaw sa akin ni Alejandro. Nakanginting unti-unti akong natumba sa lupa habang paulit-ulit na naririnig ang boses ni Alejandro. I won, but I think I can't make it. Kasabay ng pagtumba ko sa lupa, ang pagsabog ng katawan ni Carlota, Ria at Belinda nang matamaan sila ng kidlat. Kitang-kita ko kung paano naging abo ang mga katawan ng mga ito at kung paano tinunaw ng malalaking patak ng ulan. Mahal kong Ricardo, ako ito si Belen. Pakilala ko sa lalaking nasa harap ko. You are the only one I love and you are the perfect moon that I've been looking for. Umiiyak na wika sa akin ni Ricardo habang hinahaplos-haplos ang aking pisngi. I miss you, mahal ko. Wika ko sa kainabot ang pisngi ni Ricardo. Sa pagkakataong ito, nabawi kita sa kanila. Nakangiti kong wika kay Ricardo. Mi amor, ang pag-iibigan natin ay tuluyan ng natupad. Nakangiting wika sa akin ni Ricardo. Saka hinagkan ako sa noo. Salamat sa hindi pagsuko sa akin, mahal kong Belen. Salamat din sa pagbalik mo sa akin, Ricardo. Maaring pinagkaitan tayo ng ilang beses, ngunit sa pagkakataong ito ay pinagbigyan tayo. Dinig ng Diyos ang iyong dasal, mahal ko. Masaya akong lilisanin sa ikalimang pagkakataon ng mundong ito. Pero sa pagkakataong ito ay lilisan akong mangiti sa labi at puno ng pagmamahal. Ani Ricardo. Adios, Ricardo, mahal ko. Nakangiti kong wika sa kaunti-unting pinikit ang aking mga mata. Paalam sa lalaking paulit-ulit kong mamahalin. Ti amo hasta la luna idivelta. Wika ko sa katuluyan ng pumikit. Magkahawak kamay tayong tatawid sa lugar kung saan pwede nating ipagpatuloy ang ating pag-iibigan, mahal ko. I love you to the moon and back. Napabalikwas ako ng bango na maramdaman ko ang pagkawala ni Lola Belen sa katawan ko at ang hapdi ng tiyan ko. Napatingin ako sa gawi ko at nakita ko si nanay na ginagamot ang sugat ko. Nanay, wala na po si Lola. Nakangiti kong wika kay nanay. Oo anak, tuluyan ang nilisan ni Lola mo Belen at Ricardo ang mundong ito dahil ang mundong ito ay hindi nakatakda para sa kanilang dalawa. Sagot sa akin ni nanay sabay sulyap sa katawan ni Alejandro na nakahiga sa tabi ko. Bakit kaya may mga taong handang manira ng buhay ng iba? Bakit kaya may mga taong sakim sa pag-ibig? Tanong ko kay nanay. Kasi minsan, dahil sa pag-ibig, nagiging bulag tayo at makasarili. Mas inuuna natin ang sarili nating nararamdaman kaysa sa taong pwede nating masaktan. Bakit nga kasi natin ginagawa yun? Kasi nga, tao tayo, makasarili at kahit alam na natin na mali, ginagawa pa rin natin. Sa tingin mo, Nay, mauulit pa ang pangyayaring ito? Mauulit at mauulit ang pangyayaring ito hanggat may mga taong sakim at hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Sagot sa akin ni nanay. Gumalaw si Alejandro, saka iminulat ang mga mata nito. Ang pag-ibig ay lubos na makapangyarihan. Hadlangan man ang paulit-ulit, ay kusa itong babalik at ipaglaban hanggang sa ang dalawang tao ay maging isa. Nakangiting wika ni Alejandro na nakatingin sa akin. Anong sabi mo? Hindi sabi ko. Sabi ni Ricardo. Nagpasalamat siya sa akin. At ang sabi pa niya
ay ituloy natin ang relasyon natin. Sagot sa akin ni Alejandro at akmang hahalik sa aking labi. Nandito ako sa harap niyo, wika ni nanay sa katulak kay Alejandro palayo sa akin na ikinatuwa ko at ni Alejandro. Ang pag-ibig ay tulad ng hangin, hindi mo makikita pero mararamdaman, hindi mo mapapansin pero makakapa mo sa iyong puso. Ang pagmamahal ay labis na makapangyarihan dahil kapag kayo ay itinakda, talagang gagawa ng paraan ang universe para pagtagpuin kayo. And this is my fate. Wakas.